Hello mga kakusina! Ayan sa mga nag-aabang nitong recipe ng custard cake. Ito na nga, wag na natin patagalin kung paano nga ba ito lutuin. So ang una po natin gagawin ay magkakaramelize tayo ng sugar. Meron ako ditong 8x3 cake pan. Maglagay lang tayo ng 1/4 cup sugar and then 1/4 cup ng water. Nakasalang na ito sa apoy, i-caramelize lang natin ito hanggang sa mag-golden brown ang kanyang kulay katulad nito. And then, set aside muna natin to. Proceed naman tayo sa paggawa ng leche flan. Ilagay lang natin itong eggs. And then, i-beat muna natin ito bago natin ilagay ang evap. Ilagay na natin ang 1 cup evap. Condensed milk. Maglagay din tayo ng vanilla extract. And then, i-mix ulit natin. Ayan, kapag na-mix na natin, kailangan natin itong salain. Salain lang natin ito ng 3 beses para maging smooth ang ating leche flan. I-set aside muna natin to. Gawin naman natin ang chiffon cake. Pagsasamahin lang natin ang egg yolks, water, oil, vanilla extract, and white sugar. I-mix lang natin. So, make sure na matunaw natin ang sugar. Kapag tunaw na ang sugar, ilagay na natin ang all-purpose flour. So, sasalain natin to para hindi siya magkaroon ng buo-buo. Ilagay na rin natin ang baking powder. Maglagay din tayo ng konting asin or salt. Mix lang din natin. So, ayan, kapag nahalo nyo na siyang mabuti, dapat ganito siya kalapot. Ayan, itabi muna natin to. Gawin naman natin ang merang. Proceed naman tayo sa paggawa ng merang. Marami akong ibibigay sa inyo na tips para hindi kayo pumalpak sa paggawa ng merang kasi yung iba pumapalpak talaga sa paggawa nito. So, unang-una, dapat lahat ng paglalagyan nyo ng egg whites katulad nito at saka nito, dapat lahat yan ay tuyo. Walang halong kahit na anong konting tubig. And then, kung nakikita nyo sa egg whites, meron siyang egg yolks. Kailangan wala din siyang halong egg yolks para mabuo ang inyong merang habang binibit nyo. So, ang gagawin nyo kapag nahaluan nito ng konting egg yolks, tatanggalin nyo. Ayan, kuha lang tayo ng pantanggal sa egg yolks. Katulad niyan, may egg yolks, kailangan nyo yan tanggalin bago nyo i-beat ang inyong egg whites para mabuo ang inyong merang. So, ayan, make sure na tuyo lahat ng gagamitin nyo. Ilagay na natin ang egg whites. And then, i-beat na natin to. So, ayan, kapag ganyan nakabula ang inyong egg whites, ilagay na natin ang vinegar. So, ito, maglalagay tayo ng 1 teaspoon vinegar para lang mas maging stable ang ating merang. And then, i-beat ulit natin. After natin i-beat, ilagay na natin ang white sugar. So, ayan, malalaman nyo na okay na ang inyong merang kapag ganito na yung dulo ng inyong egg whites. Ayan, as you can see, parang pointed na siya. Ayan. So, kapag ganyan na siya, kapag na-achieve nyo na yung ganitong texture na, ay huminto na kayo sa pagbibit. Kasi kapag tinuloy-tuloy nyo yan, ma-overmix ang inyong merang. Mahirap na siyang i-cut and fold sa butter. So, ayan, again, kapag nahaluan ang inyong merang ng konting tubig or oil at saka egg yolks, hindi po kayo makakabuo ng ganitong merang. Hindi siya mabubuo. Kahit anong beat nyo, hindi po talaga siya mabubuo. Kaya, iwasan nyo po na mahaluan ito ng tubig, oil at saka ng egg yolks. So, proceed naman tayo sa pagka-cut and fold. Ayan, sa pag-cut and fold naman, ito yung merang natin na ginawa kanina.
Maglagay muna tayo ng konting mirang dito sa ating butter na ginawa din kanina. Konti lang muna. And then, i-mix natin para hindi siya ganun kalapot at hindi tayo mahirapan mag-cut and fold mamaya. Haluin lang natin para lumabnaw siya ng konti. As you can see, hindi na siya ganun kalapot. Mag-start na tayo sa pag-cut and fold. Maglagay tayo ng mirang, yung kaya lang natin i-cut and fold. I-cut and fold natin ng dahan-dahan para hindi bumagsak ang ating mirang. Ilagay na natin ang natitirang mirang. So, etong recipe na to ay saktong-sakto dun sa 8x3 na cake pan. Oo nga pala, kapag may recipe kayo ng may mirang, kailangan may isalang kaagad siya sa steamer or kaya sa oven. Kasi hindi pwedeng nakatenga ang recipe ng may mirang kasi habang tumatagal yung mirang ay natutunaw. Kaya dapat may isalang kaagad siya or mailuto kaagad. Kapag wala na kayong nakikitang mirang or yung puti, huminto na kayo sa paghahalo or sa pag-cut and fold para hindi ito ma-overmix. So, ayan, okay na to. Mag-proceed naman tayo sa pag-a-assemble. Mag-a-assemble na tayo. Ito yung caramelized sugar natin kanina. Ang una nating ilalagay itong leche flan mixture. So, bago natin to ibuhos, haluin muna natin to. Lagay na natin. And then, isunod natin itong chiffon cake. Ayan, sa mga magtataka, hindi po yan sila maghahalo kasi meron itong mirang. So, kumbaga magpo-float lang siya. Hindi siya hahalo doon sa leche flan mixture. Pantayin lang natin ang ibabaw. Pwede na itong i-steam. Sa pag-i-steam naman, make sure na napakulo nyo ng tubig sa inyong steamer. Bago natin isalang ang custard cake, patayin muna natin ang apoy. Pakalmahin muna natin ang tubig sa steamer. Kailangan hindi na siya kumukulo. Right after mawala ng kulo ng tubig, isalang kaagad natin ang steamer basket. So ayan, isisalang kaagad natin to kapag nawala kaagad ang kulo ng tubig. Takpan na natin, make sure lang na makapal na tela ang gagamitin yung pambalot sa takip ng inyong steamer para mas malakas itong mag-absorb ng moisture. And then, i-steam natin ito ng 1 hour and 30 minutes. Oo nga pala, malaki itong gamit kong steamer kaya ganun kahaba ang cooking time niya. Pero kapag mas maliit ang steamer nyo, babaan nyo din po ang cooking time. After 1 hour and 30 minutes, i-check na natin ang custard cake kung luto na. Gamit lang tayo ng malinis na toothpick or barbecue stick. So, ayan, walang sumamang liquid. It means luto na ang custard cake. Pero kapag basa pa ang toothpick, it means hilaw pa yan. Mag-extend pa kayo ng cooking time. Oo nga pala, kapag luto na ang custard cake, huwag muna natin itong tatanggalin sa steamer. Patayin muna natin ang apoy. And then, takpan ulit natin. Hayaan lang natin ito dito ng mga 5 minutes. Huwag muna natin siyang tatanggalin. Para mamaya kapag nilabas natin siya sa steamer, hindi siya liliit. After 5 minutes, pwede na natin hanguin ang ating custard cake. Palamigin muna natin ito ng at least 10 minutes bago natin tanggalin sa pan. Kapag napalamig na natin ng konti ang custard cake, pwede na natin itong i-unmold. Mag-slide lang tayo ng knife sa gilid para matanggal ang leche flan. Itaob lang natin ito ng dahan-dahan. Ayan, excited na rin ako kung anong resulta nito. Kasi ngayon na lang ulit ako nakaluto nito after ng ilang taon actually. So, ayan, tara na. Tignan natin. Wow! Oh, look at that. Wow, it's so beautiful. Oh my God. Kaya nga, ilalapit ko yung camera. Wait lang. Ayan, ikat na natin. Wow, ang ganda.
Ayan, tikman na natin. As you can see, napakalambot ng ating mismong cake, oh. And ang ating leche flan, kahit na whole egg siya, tignan nyo naman, napaka-smooth. Sarap. Ang creamy ng ating leche flan, promise. And sakto lang yung tamis niya. Sarap. Namiss ko to. Sana maitry nyo din ito mga kakusina. For sure, magugustuhan nyo din ito. And isa ito sa mga bestseller ko. Ito nga pala ang mga po-order ko nito online. So, ayan, para may idea kayo sa mga packaging ng custard cake na ginagawa ko. And that's it mga kakusina. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea sa video na ito. Thank you for watching and please pakishare na rin po. Thank you!